Magandang araw sa ating lahat. So welcome back from Pids Moto Vlog. So ngayon pag-usapan natin yung ah, pinagsasabi ng Nida. Nakakatawa kasi. Kaya nga nasabi ko, ano ba to? Yung mga government official natin nag-iisip ba to? Parang wala talaga, walang malasakit. Walang malasakit sa kapwa. Walang malasakit sa mga taong bayan. Kasi ano, sinasabi kasi nila itong bagong isyo na matatawag lang daw na food for yung isang tao kung yung budget mo 21 pesos 21 sa isang kainan. Sabi na 64 pesos sa isang araw. So, ibig sabihin, 21 pesos per meal, 21 pesos per meal times 3, tatlong bisis ka kumain. So, 63. Eh, ano yung piso? Hindi. Nakakalito nga. Sabi na, 64 pesos na. Saka ka na matatawag na food for. Ano kakainin mo sa 64 pesos? Kaya nga, sinabi ko, ano sabi natin, hindi, kasi sila nagsasabi, hindi man tayo gumagawa ng hindi galing sa kanila. Kaya nga, sabi ko, ano ba talaga? Totoo ba yung pinagagawa nila o focus-focus lang? Kasi, hindi kasi kayo pupunta ng palengke o sa tindahan man lang. Kasi sinasabi mo 64, 21 pesos per meal. Anong bibilin mo? Ay sinabi ni isa, noodles. Diba? Eh, sa kanin lang, wala nang 5 pesos ngayon. Wala nang 5 piso ngayon pag kanin. Lagyan natin 10 piso. Yung iba mga 15 pesos pa eh. Eh tapos ulam mo. Dito nga lang, dito sa probinsya, sa Bisaya, hindi ka na makakabili ng 10 piso ulam dito. Bihira na lang. Meron, bihira na lang. Eh ngayon, 10 piso kanin, 10 piso ulam. Anong ulam bibilin mo? Noodles? Eh, ibig sabihin, noodles ka sa umaga, noodles sa tanghali, noodles sa gabi. Patay ka. Parang, parang gusto nyo na patayin yung mga tao. Ibig sabihin, kasi pag budget mo sa isang araw, aabot ng 25, no? Ibig sabihin, sagana ka na sa pagkain. Ano ba mag-isip kayo? 21 peso ang kakainin mo nun. Yun ang sinasabi ko, eh, sabi pa niya, sardinas. Ay, ibig sabihin, sardinas, magkano sardinas? Wala nang 15 peso sardinas ngayon. Dito, ay, alanganin naman, pahirapan tayo. Doon ka pa bibili sa, hantayin mo pa yung nagdidili. Tindahan yan, dito sa amin sa probinsya, no, Bisaya. 25 pesos na isang sardinas. No? Kasi kukunan natin, babase natin sa isang araw daw. Isang araw, 64 pesos. No? Per person na yan. Per person na yan. Hindi ba, huwag muna nating pag-usapan yung isang pamilya. Per person na yung sinabi na 64 pesos. No? 25 pesos sardinas. No? 25 pesos sardinas. Bigas. Magkano? Magkano ang kilo ng bigas? Lagyan natin. Bibili ka pa ng, lagyan natin butin. Huh? Tubig. Sabi nga ng iba, soft drinks eh, coke doon. Pag may nakakasira din yung coke, doon naman tayo sa tubig. Tapos sasabihin niya sardinas. Ibig sabihin, bibili ka ng sardinas,
25 pesos. Huwag niyo sabihin 15 pesos, wala 15 pesos sa Dinas ngayon. Bibili ka ng sardinas, 25 pesos. Ibig sabihin, titipirin mo yun. Kakain ka ng sardinas sa umaga, kakain ka ng sa ulam mo sa umaga, ulam mo pa rin sa tanghali, pati sa gabi, ulam mo pa rin sardinas. Kayo, kaya nyo. Kaya nyo ba kumain ng ganun? Halimbawa, yung trabaho mo, hard works, eh, ano ka, construction worker. Okay ka lang, kakain ka, noodles palagi. Kayo, nandyan kayo sa Maynila. Hindi nyo ba nalaman, hindi nyo ba alam magkano ulam? Hindi nyo ba alam magkano kanin, isang order, ulam, tubig? Saan mo kukunin yung 21 pesos? Diba? Ano, nakakatawa, parang ibang klase. Parang hindi na sila nag-iisip. Parang sa kanila, basta may magagawa lang, may papakita lang tayo. Nakakahiya. Kaya minsan, mag-isip-isip naman kayo. Mga professional pa na. Buti pa nga yung mga walang pinag-aralan, alam nila. Kasi iniisip siguro nito nila, bahala na, basta may report lang tayo. Hindi pwede yan. Noodles sa umaga, noodles sa tanghali, paggabi noodles pa rin. Yung tubig ngayon, yung maliit na tubig, magkano? 10, 15. Sabi ng iba, naghahanap pa nga ng soft drinks yung iba. Alisin nila yung soft drinks, di pwede yun. Kasi nakakasira rin yun. Yung pag-usapan natin, yun. Mabubuhay tayo. Soft drinks, patay tayo dyan. Tubig na lang, tubig. Kailangan yung tubig, pakasahin, tubig. Diba? Ayun lang. Pag sinabi, huwag mong sabihin libre ng tubig. Walang libre ng tubig ngayon. Hindi ka na makikita ng tubig na libre. May libre man, patay ka, delikado ka. Bili-bili na ang tubig ngayon. Tubig mainom. Wala na libre ngayon. Bibili mo na talaga kung gusto mong safety ka. No? Yan, sinong iinom sa inyo na tubig may dinan? Diba? Kahit dito sa aming probinsya, binibili na yung tubig inumin. No? Binibili na, wala na. Mahirap na ngayon. Masyadong madumi na. So, ngayon, bago tayo patuloy, pakita muna natin yung sinasabi nila. Para hindi nyo naman masasabi na ito na naman, nagsalita na naman, mga hukos na hindi. Kaya ito, panoorin nyo. Mahirap. Ang Department of Trade and Industry naman, giniit sa pagdinig ng Kamara na pwedeng mapagkasya ang 64 pesos. Pwede raw mamili ng pandesal, instant noodles, gatas at sardinas. Base po sa ating monitoring ng mga suggested retail price, halimbawa po ang sardinas, mga 15 to 20 pesos po ang isang lata ng sardinas. Halimbawa po ang tinapay po, mga 22 pesos po yung isang pirasong pandesal. Yung malaya po ang consumer mamili kung ano po yung kailangan nila sa pang-araw-araw na bili. Oo, di ba? Ayun, hindi na tayo magmangmangan. Hindi tayo nagmamagaling-galingan. Nasa Visayas tayo. Mas mahal pa nga yun sa inyo. Dito sa amin, mas mura. Di ba? Visayas, mas mura. Pero sa probinsya pa nga kami. Wala ka nang magbibili. Yan. Sinabi mo, 21 pesos per meal. Ano ka, hilo? Ito lang masasabi ko, sa isang buwan mong kain, balik-balik kayo yan, baka para ka na rin bangag.
Oo, totoo yan. Pag yan ang kinakain mo araw-araw, tapos trabaho mo construction worker, para ka na rin bangag. Nakatulala ka, kapayat-payat, nakadikit na lang yung balat mo sa buto. Oo, kasi yung mga pinagsasabi nila, nagdulot ng sakit yun. Kapag sinabi mong noodles, eh, hindi magtatagal, patay kidney mo. Pinagbabawal nga yun kasi nakakasira talaga yun noodles. Tapos sabi pa, may nakita ako sa itong pa-interview na naman nila. Sabi niya, kape. Ano? Yung kape, hindi kasali sa ano. 4 pesos. Walang kape 4 pesos. Tapos noodles, 60 pesos. Wala 60 pesos noodles. Dito sa amin, 10. Pinakamura na yan dito. 10 piso. Eh ngayon, noodles. Tapos tubig. 20, 10, 20 na. Eh anong ulamin mo? Eh ngayon, sabi na 21 pesos per meal. Eh may piso pa. Ano yung piso? Pang candy. Ano ba yun? Nakakaluka. Wala na ba? Mag-isip mo ba kayo? Para na rin kayong bangag yan. Isang buwan pabalik-balik yan yung kinakain mo. Para ka na rin bangag yan. Wala sa sarili. Parang ano ba? Parang ano tawag mo? Sa amin parang nagtampo. Nagtampo sa mundo. Hindi ka talaga magtatagal yan. Isang araw, puro noodles, tapos ipapalit mo, sardinas, kinabukasan, sardinas naman. Ay, okay. Eh ngayon, pag sinabi mong tuyo, tingnan mo kung magkano tuyo ngayon. Huh? Nasisipo. Tumulo tuloy si Pugo. Yan nga sasabihin nyo. Kaya tuyo, magkano tuyo? Mas mahal pa ngayon tuyo sa karnibaboy. Oh, kala nyo tuyo. Tuyo, mas mahal pa yung tuyo. Alam nyo kung bakit? Yung baboy, pag sinabi nyo, yung sinabi, huwag kayong kakain baboy kasi masama yan, nakakain vlog. Yung tuyo, mas lalo nakakain vlog. Alam mo kung bakit? Maalat na. Ma-high blood ka pa sa presyo. Kala nyo, mura na yung tuyo. Mahal ang tuyo, ha? Anong klaseng tuyo gusto mo? Yung medyo mura-mura? Yung mga... Wala nang mura na yun. Yun ang sinasabi niya, tumpak sila eh. Noodles eh. Sabi nila noodles. Eh ngayon, kulang pa rin. Sabi na. Kaya lang, ito lang masasabi ko. Kung kayong kumakain yan araw-araw, payag kayo? Eh kasi kayo, masasarap din mga pinagkakain nyo. Hindi magsalita nyo din nyo. Hindi tukma ba? Hindi salud. Kawawa. So, kaya nga, kahit survey ka dyan, di ba, mumurahin ka ng mga tao. Kahit walang pinag-aralan yun, mumurahin. Pag-survey kayo sa mga tindahan, kasi ang problema kasi itong mga to, hindi kasi nakarating, hindi pumupunta ng palengke ito. Hindi pumupunta ng mga tindahan. Kakain na lang to kung anong dyan sa minsan. Kasi may tagaluto. Di ba? Kaya hindi nila alam. Kaya, sana. Sabihin yung masasabi lang mahirap kung 21. Ano kahilo? Kahit 50 pesos sa isang araw, kulang. Pag-usapan natin dyan sa bigin.
sa Luzon. Halimbawa, nasa trabaho ka, kakain ka, wala kang baon. Kakain ka sa labas. Saan ka makakita ng 10 piso? Kahit na gulay-gulay, wala ka na makikita 10 piso. Dito nga sa amin, sa Visayas, probinsya, wala ka na makikita 10 piso. Bibili ka nga ng munggo. Diba? Bibili ka ng munggo, sabihin mo 10 piso. Sabihin mo, mahalang tika, mahal. Papagalitan ka, mapapaway ka. Eh, sabihin mo, 15 pesos lang. Hindi, munggo lang yan, ha? Wala pang, ano yan, wala, parang lutong, ano lang ba, lutong tambay. Munggo, sibuyas, bawang, yun lang. May kunting, pang 20 pesos ka dito sa amin. Hindi ka naman makakabili 10 piso, 15 pesos, hindi ka naman makakabili. Pansit, wala, hindi ka naman makakabili. Yung sa iba nga, 30 pesos, pansit. Oo, di ba? Saan ka bibili ng 10 piso pansit yun? Nung alaw. Kaya, ano ba? Pag-isipan yun, bago kayo magsalita kayo pa naman ang inaasahan ng taong bayan na tapos para patuloy pinapalabas nyo na okay lang yung mga nisit na taong bayan, okay lang, parang gusto yung palabasin siguro na hindi pa rin naghihirap yung parang okay pa rin para sa inyo, kayo kumakain ng masarap, pare-pareho tayo, kayo matitigo kayo dahil palagi kayong kumakain ng masarap. Yan matitigo kami dahil kinakain namin araw-araw noodles. Di ba? Hindi lang tayo. Itong mahihirap. Kailan pa sa kakain ng masarap? Kumayandaan. Kumayandaan pista. Atake ka doon pista. Kain ka ng litson. Pag wala, noodles ka muna. Ganun ba? So, nakakatawa naman. So, ngayon, ito naman si Rafi Tulfo. Ito, pakinggan natin si Rafi Tulfo. Lurin natin. Dapat sagot nyo na lahat ng burial expenses sa lahat ng mga mahirap na kababayan. What they do is, kumakatok sila sa pinto ng mga politiko, sa mga pinto ng mga kaibigan nila, nangungutang, etc. Dapat they don't have to do that. Magmamakaawa samantalang we have billions and billions of pesos pang ayuda sa AIX, MAIX, TAIX, kung ano pa man yan. And yet, wala tayong set program para doon sa libreng burial expenses sa lahat ng mahirap na kababayan. Sa ngayon kasi, kumakatok sila sa pinto ng mga politiko at yung ibang mga politiko, they take advantage of it para bago mabigyan, bibigyan pa siguro ng pamphlets, vote for Poncio Pilato, so and so. So nagkakautang na lupa tuloy yung tao. Madam Chair, Senator. Oh, di ba? Ito kasi, ito yun sa kanila. Ganun pa rin. Pinag-usapan nila tungkol sa pinag-usapan nila tungkol sa ayun nga, 21 pesos per meal, 64 pesos. Tapos, biglang yung salita si Rafi Tulfo ay yung inaano niya yung tungkol sa ayuda kasi si Amy, sinabi kasi Amy, dami na ayuda. Ayun, i-set ka na natin. Yung sinabi ni Tulfo kasi tungkol sa ayuda. Sahig. Diba? Sabi ni Tulfo kasi tungkol sa ayuda. Dapat. Ano to tungkol sa burial. O, diba? Tungkol sa
yung pagbibigay ng ayuda. So, sabi niya, totoo naman totoo naman. Tukma. Tukma yung sinasabi niya na dapat kasi yung burial kasi, sabi no, bibigyan ng magkano lang. Sabi niya, dapat itudo na kung magkano, di ba? Maganda yun kasi, pero wala rin, baka hanggang salita rin. Eh tapos, sinabi niya na, yung mga yung mga ayuda dapat, doon nasa DSWD, totoo yan. Siya sasabi, di ako, yan. Ba't pa kailangan to? Nangyari na to dati kay Senator Bongo, yung dati kong vlog kasi, di ba? Ginawa akong video dati tungkol kay Senator Bongo. Yung, sa malasakit yun na bakit pa ibibigay sa politiko, sa pira ng taong bayan naman yan. Gagawa na lang isang agency na yung mga tao na nangangailangan, no, mga pasyente, pupunta na doon, yan yung malasakit. Kasi, pag pupunta pa yung mga tao doon sa isang politiko, hindi naman sa inyong pira yun. Ayan yung sinabi nila dati ko. Dapat sa inyo na, ba't ba kailangan pang pupunta na isang politiko, nangangatok, di ba? Nangangatok sa pinto na isang politiko, eh, ang nangyari, nagkaroon katuloy ng utang na loob. Hindi naman pira. Hindi naman pira. Di ba? Yung sabi niya, maganda yung sinabi niya. Dapat sa inyo na. Yung nangangailangan, kung anong kailangan nila, yung mga ayuda-ayuda, DSWD. Kaya nga, nung sinasabi ko dati, yung isa kong video, oo yan. Yung ibigay ng ayuda, nakadikit yung muka sa bigas. Ayun. Totoo mo yan. Hindi gawa-gawa na kasi may nakikita na tayo na may nakapost na may nakapost na, ang dami nakapost yan sa YouTube, tingnan nyo sa YouTube, totoo yan eh. Yan sana ang dapat nangyari. Sabi ni Ivy, ang dami ng ayuda. Meron pang pad, meron pang mga akap, sana yung kakap kasi ngayon, puspusan yung ayuda kasi para pampabango ba, manatili sa pwesto. Totoo yun. Kaya nga totoo yung sinasabi ni Bongo, yung sinasabi ni Bongo na hindi yung pira yan. Pira ng taong bayan, yan pira ng gobyerno. Binalik sa taong bayan. Huwag na natin sabihin, hindi na kailangan banggitin yung pangalan ng isang politiko. Sabihin nyo lang, pira ng gobyerno. Balik tulong para sa taong bayan. Ayan. O, di ba? Ayan yung nakakatawa minsan ba? Ito, may ilang araw na to, napanood ko. Ano ba to? Mga tao to? O, di ba? Nag-iisip ba to o parang naglalaro lang itong mga to? Hindi naman tayo. Nanonood lang tayo. No? Nakikinig tayo. Hindi naman to, hindi gawa-gawa. Nagko-komentaryo lang tayo. Ayan lang. Komentaryo lang tayo. May karapatan tayo magkomentaryo. May karapatan tayo maglabas ng sama ng loob, maglabas ng anong nasa hinaing natin kasi public servant sila. Ayun, hindi kaya ayun lang. Hindi na natin pabahay kasi ako marami pa tayo gagawin. Ay hanap buhay muna tayo.
So, sa mga nagpatuloy sa sumusuporta sa channel natin, Rampage Photo Vlog, maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang dito na lang. Once again, maraming salamat sa pagsuporta niyo sa channel natin, Rampage Photo Vlog. Thank you.